Naitapik na po natin ang Geely, ang MG at saka ang Chery na pawang mga Chinese owned car companies. Nakita po natin dito yung mga pambihirang offers, mga unbelievable warranties, at saka syempre yung mga jump pack na technology inilalagay nila sa mga vehicles nila na madalas makikita lang natin sa mga high-end Japanese cars. Ganyan po ang ginagawa nila para ma-attract at saka ma-convince nila ang mga Filipino buyers na mag-try na ang gawang China. So ano naman po kaya ang makikita natin sa resume ng Chang'an? At meron kaya silang ibubuga kung ikukumpara natin sa iba pang mga Chinese cars na naitapik na natin? So yan po ang pagkukwentuhan natin ngayon. Ako po si Kuya Mikmik. Welcome or welcome back sa BMA. Ang Chang'an o Chang'an Automobile Company ay isang state-owned car manufacturer mula sa Jiangbei, Chongqing, China. Dito po sa Pilipinas, baguhan lang ang tingin ng karamihan sa Chang'an. Pero in reality, sila po ang oldest car company sa China. At kasama po sila sa tinatawag na Big 4 car companies doon. Pero guys, doon po sa Big 4, sila yung pinakamaliit. Number 1 po dyan ang SAIC. Second po ang FAW, pangatlo naman po ang Dongfeng, tapos pang-apat ang Chang'an. Ang planta po nila ay capable na mag-produce ng over 3 million vehicles every year. Pero alam nyo ba guys na hindi sila nag-start as car company? Although 1862 pa po ang Chang'an, sila po ay isang military supply company na iba pa po ang pangalan nila noon. 1959 naman po nung nag-start silang gumawa ng sasakyan. At ang una po nilang ginawa ay tinawag na Xiangjiang Type 46. Ito po ang first production vehicle ng China. Ang salitang Chang'an, kapag yan po ay in English natin, ang ibig sabihin po niyan ay lasting safety. Sa Tagalog naman po, ang ibig sabihin niyan ay pangmatagalan na kaligtasan. Ang galing! Ang galing! Ang old logo po nila from 1957 to 1998 ay korting kuko na kulay pula ang mga lines. 1998 to 2010, ganun pa rin po yung logo nila pero naging silver naman po yung kulay. Pagdating po ng 2010, nagkaroon na po sila ng logo na parang letter V na ginagamit nila sa mga passenger vehicles na yun din po yung nakikita natin ngayon. Pero pagdating po sa mga commercial vehicles, yung dating logo pa rin yung ginagamit nila na ang brand name ay Kaichen. Sila po ang unang car company na nagkaroon ng partner mula sa Japan at yan po ay ang Suzuki. Nangyari po yan noong 1983 at tinawag po silang Chang'an Suzuki, kung saan ang ginagawa po nila ay mga commercial K-trucks na kamukha ng mga multicab natin dito. Tapos gumagawa din po sila noon ng mga minibus at saka mga maliliit na truck. 1993 guys, gumawa rin po sila ng Suzuki Alto. Pero taong 2018, itinigil na rin po nila yung partnership nila. Pagdating po ng 2010 hanggang 2020, ay naging kapartner naman nila yung Peugeot. Or yung sa Tagalog, kung tawagin natin ay Pugot. Pujo! 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 Kung ang GAC guys ay gumagawa ng Toyota, Honda at saka Mitsubishi para sa Chinese market, ang Chang'an naman po ay gumagawa ng Ford at saka Mazda na para sa China. Since 2001 pa po yan. Parang triplets po sila noon ng Ford at saka Mazda. Pero pagdating po ng 2012 ay nag-restructure po sila. Naging separate company na po ang Chang'an Ford at saka Chang'an Mazda. Tapos alam nyo ba guys na ang Chang'an Ford Factory sa China ang pangalawang pinakamalaking Ford factory kasi yung pinakamalaki po ay nakabase sa Detroit, USA. Kaya guys, alam nyo kung sa experience lang sa paggawa ng mga sasakyan ay hindi po bagito itong Chang'an. Bukod po na sila ang oldest car company sa China, kapartner din nila ang nag-pioneer ng mass production ng kotse. Yan po ang Ford. Kaya lang guys, ang problema kasi dito sa Pilipinas, stigmatized ng mga Pinoy sa pagbili ng mga Chinese product. Ang name pa naman nila sa unang tunog pa lang ay alam mo nang galing sa China, unlike sa Chery or MG or GAC.
medyo mapapatanong ka pa kung saan ito ginawa. Pero yung Chang'an, alam mo kagad na sa China. Ang MG guys at saka Geely, meron na pong napatunayan pagdating sa racing. Kasi guys, alam nyo, sa pagpopromote ng sasakyan, malaking bagay po yung merong napapatunayan ng isang car company sa mga karera. Tulad na lang ng MG, 1930s pa lang ay nangongolekta na ito ng mga panalo sa Europe. Ang Geely naman, 2017, dalawang world titles po ang napanalunan nila sa FIA World Touring Championship. Ang GAC, although dito sila sa Pilipinas nakipag-compete, nag-second place naman po sila noong 2019 sa Kalayaan 12 Hours Endurance Race. So ang tanong, ito po kayang Chang'an ay merong ay pagmamalaki pagdating sa racing? Well, it turned out, meron nga po. Kasi guys, mula 2015 ay nagpa-participate na po pala sila sa Paraguay Rally. Gamit nila ang Chang'an CS15 na isang SUV. Sila po ang nag-first place sa Neophyte Division. At sila rin po ang first Chinese company na nanalo sa Paraguay Rally. Damn good job. Dito po sa Pilipinas, ang official distributor nila ay ang Chang'an Motor Philippines Incorporated. Ang offer po nila sa mga Pilipino ay 5 years warranty or 150,000 kilometers. Kaya lang guys, parang ordinary na po yung ganong offer. Kasi nga dahil sa dumadami na rin po ang mga Chinese car companies dito sa atin, mas malulupit ang offers ng ibang car companies. Katulad po ng Chery na ang offer ay 10 years warranty or 1 million kilometers. So ang offer naman po ng Chang'an ay tatapusin daw po nila ang every PMS within 60 minutes. Because we value your time and want to thank you for your visit. A revolutionary maintenance service cuts down on costs and complex procedures. You get 2 service technicians to work on your car and finish the job in 60 minutes, or it's free. Plus, on your first year or first 20,000 kilometers, preventive maintenance labor is free. Ang tanong naman po palagi ng mga Pinoy, paano naman ang mga spare parts niya kung sakaling masisira, baka mamaya walang mabibili. With 100% assurance that your maintenance parts are available or you get them for free. First time daw po yan na in-offer dito sa Pilipinas. So kapag wala silang maipoprovide na after sales na maintenance parts, libre daw po nila yung ibibigay kapag dumating na yung parts na kailangan nyo. Meron din po silang free towing service. Kaya kung masisiraan kayo, anytime, anywhere, sila po ay magbibigay ng assistance. Our dedicated team is ready to supply free towing wherever you are, whenever you need it. At meron din po silang 24/7 na customer care. Chang'an Chat with an industry first. Kaya, your Chang'an artificial intelligence agent for fast and seamless connection to our 24/7 technician and parts center. Sa ngayon guys ay tuloy ang research and development ng Chang'an para syempre dire-diretso ang improvement. 5% daw po ng kinikita nila every year ay nilalaan nila dito. Ang R&D po nila ay located sa iba't ibang bansa. Sa Italy po ginagawa ang design. Sa England naman po ginagawa ang mga powertrains. At ang interior design naman po ay sa Japan ginagawa. Pero syempre, lahat po yan ay sa China magvo-vault in. Available po ang Chang'an sa over 60 countries around the globe. Kasama na po dyan ang Pilipinas. Pero guys, ayon po sa research ko, hanggang 2025 na lang po sila magmamanufacture ng internal combustion engine cars. Pagtapos po ng 2025, puro plug-in hybrid or electric vehicles na po ang gagawin nila. Dahil yan po ang directive na ibinigay sa kanila ng Chinese government. Sa China daw po kasi sa sobrang pollution ay allowed na lang gumamit ang mga Chinese ng internal combustion cars hanggang 2030. Sana all. Dito yata sa Pilipinas forever tayong merong combustion cars. Well, anyway, I hope na na-enjoy nyo po itong konting kwentuhan natin about Chang'an. Kung meron pa po akong mga nakalimutang details about sa Chinese car company na ito, ay pagkwentuhan po natin sa comment section. Huwag niyo po sanang kakalimutan mag-like pagkatapos dun sa mga hindi pa nakasubscribe. Pindutin niyo na po yan subscribe button, very satisfying po yan. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!